Samantala, sa pagkakataon po ito, tayo po'y pinalad naman na makakausap ang mismong Executive Director ng Grupong Sinag, si Ginoong Jason Cainglet. Ginoong Cainglet, good morning po. Johnny Bañez, Jopel Peleño, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning po, Sir Jopel at Sir John. Alright. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon. Direct to the point na katanungan na po, Ginoong Cainglet. Hindi ko malaman kung paano no? Kasi kanina parang kontra kagad, di ba? Yes. Welcome po ba sa inyong hanay itong pagpapatupad itong MSRP sa imported rice na halagang 55 pesos, Ginoong Cainglet? Welcome po yung imposition ng MSRP. Although natataasan pa po tayo sa 50, ang sana nga po ay ginawa sa 45 kaagad dahil nagkwentahan naman po tayo, maraming hearing sa Kongreso at mismo po sa mga importers galing. Landed cost po ng bigas imported ay 38. Kaya po sabi natin sa 45, happy ng lahat. Yun po sana ang naging MSRP para naman po makinabang yung ating mga consumers. Linawin lang namin Ginoong Cainglet, tama po ba yung pagkakaintindi namin ni Jopel na kung kayo ang tatanungin, dapat 45 ang highest maximum? Opo, naka-define naman yung kumbaga ang mga dapat kasama sa MSRP. Hindi naman sinama rito yung mga special rice, yung mga jasmine, yung mga kumbaga po yung mga mamahalig bigas. Pinag-uusapan natin yung well-milled at regular milled. Sa halagang 45 po ay happy na lahat sana para po mas nakamura sana ang ating mga mamimili. Ayun. Kaya ba? Yung mga trader, yung mga... nagkakatinginan kami. Kanina kasi, ang sabi ni Ginoong Montemayor ng Federation of Free Farmers, 50 pesos lang, okay na. Okay na daw. Sa inyo naman, mas mababa, sir. Yung 50 po, maganda na kasi nagsimula sa 58, naging 55. Yung 50, okay na tayo, pero kasi ang nagkwentahan tayo kahit last December at November, ang landed cost nga po mas bumaba nasa 32, 33 na lang. Kaya nga sana, 45 is ideal. Pero 50, okay na rin po tayo para mas maraming makabili sa ganung halaga ng bigas kaysa sa 55 or 58 po. Opo, ako po naman hindi naman ako nahihiya, Ginoong Cainglet, Kuyang Jopel, na sabihin kahit araw-araw sa programa on air na ako po'y personal na namamalengke. So nung nagkaroon po ng mga pagbabago sa presyo ng bigas, lalo nang ibinaba, ang problema yung quality na apektuhan, Ginoong Cainglet. Hindi po ba mangyayari ito kung sakasakaling ipagpatuloy o matugunan yung sinasabing it's either 55, 50 or 45 pesos na maximum retail price? Hindi po ba maapektuhan ng quality, Ginoong Cainglet, ng mga bigas? Yun din po ating binabantayan. Baka yung sinasabing 45, yun naman yung 50% broken o yung talagang durog na, 100%. Ang sinasabi natin, yung pinasok na dyan na 5% at 25% broken, ibig sabihin, ito po yung masarap na kalidad na, dun sa presyong 50-45, pwede sana, o kahit 40 nga, dahil yun talaga yung dapat na halaga. Pangalawa, limited pa rin po kasi itong mga sumusunod sa MSRP. Pangalawa, kahit po itong deklarasyon ng food security emergency, pinag-usapan natin dito 2.4% lang ng consumption dahil 9 days buffer stock ng NFA at 300,000 metric tons po ng bigas siya. Nakatumbas po niyan ay halos 2.5% lang ng total consumption natin sa isang taon. Pero sa tingin nyo, Ginoong Cainglet, sir, kaya bang ipatupad ang 45? Yung pagpapatupad po kasi depende sa makikitang parusa ng mga traders o mga retailers. Ang sinasabi natin kasi pagbabatayan mo lang ay yung Price Act, parang napakahina o napakalambot ng magiging parusa kumpara kung sa kakasuhan mo siya sa ibang batas sana na non-bailable at ang parato sa matataas na presyo ay economic sabotage. Pag doon sila kinasuhan, ang tingin natin, baka may matakot po at talagang hindi na magbebenta ng labis-labis at talagang medyo sobra naman po sa tubo. Alright, meron po akong hawak na na script po dito na kayo po ang kino-quote itong Sinag. Na binabanggit po ninyo na ang deklarasyon ng food security emergency sa bigas, direktang pag-amin po ng pamahalaan
na sablay o hindi epektibo yung pagpapatupad ng Executive Order number 62. Bakit nyo po nasabi ito, Ginoong Kainglet? Kasi kung maalala natin, last July, pinakako na niya Secretary Balisacan at kahit ilang membro ng Kongreso, pag napababa ang taripa sa 15%, yung dati rating 52 at 55 na bigas, ang sabi nila, bababa siya ng 45, 42 to 45. 7 months after po, hindi naman bumaba at tumaas pa. Kaya nga po naghanap ng ibang paraan ng gobyerno, pumalpak yung tariff reduction, pumalpak yung sobra-sobrang import, hindi naman bumaba ang presyo ng bigas. Kaya po ito yung deklarasyon. Yung mismo pong word ng deklarasyon, Sir John, ang nakalagay doon, extraordinary. Ibig sabihin talagang hindi pangkaraniwan yung naging pagtaas ng presyo ng bigas. At kahit sila, inaamin nila na hindi natugunan ng EO62 yung hangarin sanang bumaba yung presyo ng bigas. Kaya meron kang katanungan kanina na kay Ginoong Montemayor na mukhang pwede natin i-follow up sa kanya yung mga nakaimbak na bigas sa NFA. Yes, oo. Yung nabubulok na. Tapos mag-aangkat pa tayo ng panibago. So parang taliwas dito sa target itong pagpapatupad ng MSRP. Yung aging stocks actually, yun po talaga yung unang layunin ng deklarasyon ng emergency para ma-release ng NFA. Tayo naman, nagsabi natin, kung talagang ang habol natin ay murang bigas, dagdagan sana yung budget ng mga ng NFA or DA para mas marami silang mapamiling palay. Tayo po kasi ayaw nating pamurahin ng bigas through imports. Kawawa naman ang ating mga magasaka. Malamang nasabi ni Calyoni kanina, yung ating hangarin pababain ng presyo ng bigas, sana naman wag mga hulugan na babagsak naman ang farm gate o yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Kaya ang sabi natin sa DA, mamili sa 23 na floor price. Ibig sabihin, yun na po sana yung pinakamababang pagbili ng palay sa ating farmers o kahit 21 o 22, kayang ibenta sa 40 ang bigas po. Basta nasa 22, 23, yung pagbili po ng palay sa ating mga magsasaka. Opo. Ginoong Kainglet, yung po bang pagbaba ng maximum suggested retail price sa mga imported na bigas, mahahatak din pababa yung presyo ng mga lokal na bigas? Ang tingin natin, dahil mataas yung 58 tsaka 55, baliktad Yung mga hindi naman mataas, pwede nilang itaas kasi nga ang ceiling ay 55. Yung dating nagbebenta ng 45, ang kwento sa atin, ginawa na niyang 48, ginawa na niyang 50. Basta nasa, Hindi pala nandun siya sa 55 na range. Paano to? Parang kagulo lalo Lahat po ng presyo ng bigas, lahat ng uri ng bigas, pwede na tumaas. 55. Pwede na Basta lumagpas ng 55, yun ang sinasabi natin na dahil napakataas pa rin ng ceiling. Opo. Kumbaga, baliktad imbes na hilahin pababa, nahihila pataas yung presyo ng bigas. Pero Ginoong Kainglet, di ba, effective lang naman ito sa imported rice, itong MSRP. So hindi nila binalaan yung mga local rice na hindi sila pwedeng gumalaw pataas. Correct. So mukhang may kulang. Ang problema natin, pwedeng ilagay lang na imported. Hindi mo naman ma-distinguish kung ano yung local sa imported. Aray. Lalo ngayon, kahit naman po dati, hinahalo yan Opo, yun nga po Kung mataas ang local, yung imported, papalabasing local. Kung mahal ang imported, yung local, gagawing imported. Yun po talaga yung problema. Hindi mo na ma-distinguish naman kung ano yung imported sa local. Kaya nga po, sana ang hiling natin sa DA, mas pababain pa yung MSRP. Para naman, imbis na hilahin pataas, hilahin pababa yung presyohan po ng bigas. Okay, kasi ako again, pagmamalaki ko, kuyang ako namamalengke ko ng personal. Ilan lamang naman sa itinatanong ng mga namimili? Imported po ba yan? Local? O NFA rice po ba yan? Durog po ba yan? O buo? Maalsa po ba yan? O hindi? Matakaw po ba yan sa tubig o hindi? At higit sa lahat, magkano po ba kada kilo? Doon nagkakatalo di ba? Kada kilo. Sa kada kilo Kasi pag titignan mo, may 54, 55, 56. Nung nakaraan nga, pati yung mga alaga namin, Ginoong Kainglet, kuyang nagre-reklamo Masyado raw durog yung kanilang, yung mga nabibili namin bigas para sa... Meron pa, mabilis pa mapanis. O pa isa. Di ba? Paano? Tama po, ang Pinoy kahit mahal lang bigas, basta maganda masarap, hindi durog. At masarap.
tayo po kumakain ng kanin kahit walang ulam eh. Ang problema pagka hindi masarap yung kanin mo, Actually. kahit anong ulam ang ihalo mo, talagang hindi ka Opo. makakain ng maayos. Naniniwala po ako dyan. Oo, naniniwala Yung po ako dyan. 48, 50, kumpara sa 35 o 30, kung may kakayahan naman ng isang pamilya, yung 48 ang bibilyan. Kasi nga po, sabi nga natin, basta masarap ang kanin, kahit kung anong Talo-talo ilagay na. mo lang dyan. Opo, laban na tayo, laban. Nakataas pa paa pag kumakain. May karagdagang papantanong, kuya. Siguro okay na ako dun sana. Pero gusto ko lang sanang malinawan dun sa parang imbis na mapababa nga yung bigas. Ang hahabol yung presyo, sa taas, ano? Parang hinahabol nila dun sa Wow. 55. Parang mas tumataas. Parang mas pahirap pa sa mga diba? ordinaryong mamamayan. Kumbaga maraming efforts talaga ang DA at naiintindihan natin sila talagang sila kasi yung natoka na talagang i-monitor at gawin lahat ng magagawa para mapapaba ang presyo ng bigas. Ang problema talaga natin, tama yung 55, 50, doon sa talagang mahal na in-import. Pero ang problema natin, sumasabay po talaga yung iba and even yung local na bigas natin. So dapat may nagbebenta ng monitoring ito. 53, Dapat may 45 monitoring. opo. Actually, hindi lamang dapat monitoring, dapat maging matindi yung kaparusahan doon sa mga umaabuso. Actually, noon, Yes. hindi pa tayo tao, kuya, may mga pag-abuso na tungkol sa bentahan ng bigas at iba pang produkto eh. Ngayon, nagsisigi edad na tayo, ganun pa rin ang problema. Anyway, nasa inyo pong pagkakataon, Ginoong Kainglet, baka may karagdagan po kayong panawagan or mensahe sa atin pong gobyerno at sa atin pong mga kababayan. Go ahead, sir. Apo, salamat sa pagkakataon. Unang-una, ang request natin talaga sa government dahil meron na tayong Food Security Emergency Declaration. Ito ay admission na talagang hindi nakatulong, hindi epektibo ang EO62. Ang kasunod po sana ay i-repeal na o ibasura yung EO62 para po yung 16 billion last year na nalugi, mabawi ng farmers. At ngayon po kasing taon, pag hindi ni-repeal ito, lugi na naman ng gobyerno ng 25 billion dahil ito yung nakukuha sa taripa sa bigas. Para po yung taripang ito, itong revenue ito, itong perang ito, diretsong mapunta sa ating mga farmers at mapalakas po ang ating produksyon. Dahil nga po naniniwala tayo, Sir Johnson, na Sir John, na yung local production, yun po ang susi talaga para mapababa ang presyo ng bigas. Hindi po through importation o tariff reduction. Alright. Maraming salamat po sa pagkakataon at mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito, Ginoong Kainglet, para sa update sa inyo pong hanay. Thank you, sir. Good morning. Magandang umaga po at salamat po sa pagkakataon. Alright. Diyan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Ginoong Jason Kainglet, Executive Director ng grupong Sinag.